Kapag nagmahal daw tayo ng totoo, mararanasan mo daw yung maging masaya na totoo. Kasi kung ibibigay mo ng buo ang puso mo, wala nang dahilan para matakot ka sa tadhanang inilaan para sa'yo. Sumabay ka lang sa agos. Kasi kung para sa'yo, tunay na ligaya ang mararamdaman mo. Kaibigan, huwag mong kalimutan mag-subscribe sa aming channel at huwag din kalimutan i-click ang notification bell at subscribe button. Subscribe na! Sa totoo lang, hindi ako mapakali nung umalis si Francis. Kahit nasa malapit lang siya di ako mapalagay. Bakit ba kasi kailangan pa niyang pumunta dun sa kababata niya? Andito naman ako. Naiwan tuloy ako mag-isa dito. Nakaupo nga lang ako sa hagdanan ng dormitoryo. Naghihintay na bumalik siya. Kaya lang, sumapit na ang gabi. Hindi pa din siya nakakabalik. At si Aling Yoli, umalis din. Gusto nga akong isama kaya lang kung sasama ako, gusto ko kasama din si Francis. Kaya ito, hindi na ako sumama. At nung dumidilim na, sinundo ko na talaga si Francis. Hindi ko na kayang di siya nakikita. Ewan ko ba kung bakit. Siguro, nasanay na lang talaga ako na kasama siya. At nang sunduin ko, ayaw pong umuwi. Pero wala naman siyang nagawa. Hinila ko na Diretso hapunan na kami at eto, napag-usapan namin ang tungkol sa halik. Wala din talaga akong karanasan sa ganong bagay. Si Francis din, wala pa din daw karanasan. Kaya nga, binibiro ko Pero, biro lang talaga yun. Di ko naman kayang gawin yun. Masarap lang talagang biruin si Francis. Natutuwa kasi ako kapag binibiro ko siya. Napaka-arte niya kasi sa mga ganong bagay. Kaya nang matapos makakain, naglinis lang kami sa kusina tapos diretso na kami sa silid namin. Nahiga na ako kaagad sa kama ko. Si Francis naman, ayun. Pinagmamasdan ko lang. Parang babae. Tutulog na nga lang napakadami pang nilalagay sa mukha niya. Ay nako talaga. Nagpapaganda pa. Uy, Francis, ano ba yung mga nilalagay mo? Eto ba? Mga pamparelax lang ng mukha to para fresh bukas pagkagising. Talaga ba, Francis? Pwede ba sa akin yan? Oo naman. Pwede sa'yo to. Gusto mong subukan? Halika dito at lalagyan ko yung mukha mo. Kaya ito, di na ako nagdalawang isip. Nagtungo na ako kaagad sa kama ni Francis. Naupo ako sa harapan niya tapos eto, hinawakan niya ang mukha ko. Magkaharap lang kami ngayon na halos 2 dangkal lang ang pagitan. Tapos, nakatitig lang siya sa mukha ko. Eddie, ang kinis pala ng mukha mo kahit di ka maputi. Mas makinis ka pa sa akin. Ganun ba, Francis? Baka crush mo lang ako kaya sinasabi mo yan.
Gagi, di naman kita magiging crush, Eddie. Huwag ka nang magsalita at lalagyan na kita ng mga pampapresh ng muka. Grabe ka naman, Francis. Parang sinabi mo rin na haggard ako. Wala akong sinabing ganun, Eddie. Manahimik ka na. Napakaingay mo eh. Wika ni Francis kaya hindi na ako nagsalita. At nang magsimula siyang hawakan ng pisngi ko, naramdaman ko yung bagay na inilagay niya. Ang lamig sa balat. Tapos parang minamassage niya yung pisngi ko at ibang bahagi ng mukha ko. Sobrang nare-relax talaga ako. Tapos eto, pumikit daw ako. Kaya sumunod lang ako. Natatawa kasi si Francis. Francis, baka nakawan mo ako ng halik ha? Gagi, hindi ah. Basta pumikit ka lang. Damahin mo lang yung ginagawa ko sa mukha mo. Kaya naman ito. Dinadama ko lang ang gusto ang ginagawa ni Francis. Ang sarap sa feeling na parang minamasahe niya yung mukha ko. Medyo nakikiliti nga ako. Kaya ito, nagagalit si Utoy. Ewan ko ba? Nakakakiliti kasi. Francis, natigas yung titi ko. Nakakailan naman yung ginagawa mo sa mukha ko. Eddie, umayos ka nga. Puro ka kalokohan. Sorry na, Francis. Pero matagal pa ba yan? Saglit na lang to, Eddie. Pumahit ka lang. Kapag okay na, pwede mo nang buksan yung mga mata. Kaya naman, nakapikit lang talaga ako. At sa paglipas ng mga sandali, eto. Pwede ko na daw buksan ng mga mata ko. Eddie, huwag mo nga hawakan ng mukha mo para bukas. Pagkagising mo fresh ka na. Okay, sige. Salamat. Wika ko kaya ito. Tumayo na ako. Kaya lang pagtayo ko, galit na galit si Utoy. Na nakatuto kay Francis. Naka-short naman ako kaya lang wala akong suot na brief. Tapos malambot yung short ko kaya ito. Nanunutok si Utoy. Eddie, ano ba yan? Ang bastos mo. Bastos agad, Francis. Lagyan mo din daw kasi. Ewan ko sa'yo, Eddie. Bumalik ka na nga sa kama mo. Puro kang kalokohan eh. Tsaka matutulog na ako. Salamat, Francis. Sige, good night sa'yo. Matulog ka na mahimbing. Kaya ito, pinatay ko ng ilaw at bumalik na ako sa kama ko. At sa paglipas ng mga sandali, mukhang tulog na si Francis. Kaya ito, kinising ko na si Utoy. Kasi, maglalaro muna kami bago matulog. Habang naglalaro kami ni Utoy masaya lang talaga ako. At nung matapos kami maglaro, nakatulog na ako kaagad. Isang mahimbing at masarap na tulog. At mula sa panaginip ko, naghahabulan daw kami ni Francis habang naliligo sa ulan. Kaya lang, takot na takot siyang tumatakbo sa panaginip ko. Kasi naghahabulan kami. Tapos, wala akong suot na kahit ano. At si Utoy, galit na galit sa panaginip ko. Na gustong tusukin si Francis kaya siya tumatakbo na takot na takot. Grabe naman yung panaginip na yun.